Good afternoon, everyone. It is wonderful to be here with you on the final Sunday of March, marking the close of the first quarter of the year. Kaya naman, Village, let us all take a moment to look back on the past 3 amazing months and reminisce the countless blessings God has showered upon us. Tunay nga po that our hearts are overflowing with gratitude as we celebrate His unwavering presence and love today. Kaya naman, to the beautiful people of the Avenue Village, welcome once again to our Sunday praise and worship gathering. Absolutely, Ate Rich. Ramdam natin ang init ng summer, but even as we close that March sayang month of March, this afternoon is a perfect opportunity for us to unite in worship and to connect to Jesus. Today, we're here to deepen our faith, strengthen our hope, and share the joy that comes from knowing God. Kaya naman, Village, let's greet each other with genuine smiles and spread that joy around. Huwag po tayong mahihayin batiin ng ating mga katabi. Ayan, so sige po mga ka-village bilang pagbate and to show our appreciation na makasama ng ating mga ka-village, wag po tayong mahiyang batiin sila ngayong hapon. You may turn to the person beside you at maaari po natin silang ngitian. Ayan, sige po, batiin po natin ang ating mga ka-village ngayong hapon. Happy Sunday! Happy Sunday, Happy Ate Sunday, Rich! At Love. Happy Sunday, Happy Sunday, Ate George! Rich. Ayan. So this week, o yung nakaraang linggo po, ay medyo nakakapagod, pero it excites us to be with you on this amazing Sunday Village. Kaya naman, a huge welcome din po to everyone joining us online. Welcome po sa ating online praise and worship gathering. Village, let's continue to share the joy by sharing our official YouTube channel to our friends, families, and loved ones. Yeah, that's right, Love and Village. Let us all keep spreading the joy by sharing our YouTube link to all our family and friends. And this afternoon, Village, as we gather, muli po nating ihanda ang ating isip at puso for a time of reflection in God's love and faithfulness. At sa pagsalubong po natin sa buwan ng Abril, let us all place our complete trust in Him, knowing that He guides us every step of the way. Also, let us all remember that as a church family together, we will face a new tomorrow united in faith, strength, and a winning spirit that comes from Jesus. That's right, Ate Rich. Kaya sa atin pong muling paglapit sa Panginoon, makita po natin siya ang dahilan ng tagumpay. As a journey to this life, let's open our hearts to sing praises to Jesus, celebrating His glory and goodness in our lives. Truly, Village, God has given us countless reasons to praise Him. Kaya naman this afternoon, we are very free to shout His name, dance with joy, and praise Him with a total celebration. Village, it is our time to renew our faith, refresh our spirits, and deepen our connection with Jesus. Kaya naman as we sing, let's be filled with new stories and adventures God is ready to unfold for us. Village, let's get excited for what's to come, and together let's lift our voices and praise the Lord. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hello, Village. Hello. Good afternoon po. Ayan. So, we'd like to invite everyone na tayo po tumayo. And we still have vacant seats here in front. Please fill in the vacant seats before we sing our songs of praise and worship to our Lord Jesus. Sige po, punan lang po natin yung mga bakanting upuan po dito sa harapan. Yung pong mga nasa likod. Pwede po ba na umabante ho tayo? Ayan. Para ho mas maganda. Ayan. Okay na po? Ayan. Hindi ako kakanta hanggat hindi po ninyo pinupunan to. All the church workers po, please dito po tayo sa harapan. Yan. Ate Eds. Hindi kasi medyo mahina po yung sound dyan para hindi na ho natin kailangang lakasan. Okay na po tayo? Alright. So, this afternoon, it's a privilege to sing to our Lord, to praise Him, to honor Him. So, actually, pinaghandaan ho natin itong araw na to. Tama?
Tanong mo katabi mo, pinaghandaan mo ba itong araw na to? Kami po as team, pinaghandaan ho namin itong araw na to. This is a special day. Because it's Lord's Day. No? Sabi nga dito sa kakantahin natin, today is the day you have made. I won't worry about tomorrow. So while we're singing this song, leave everything. Iwanan na po natin lahat, all fears, lungkot, ano man po yan. Because this is the Lord's Day. No? And we will sing to Him yung pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa Panginoon. O Lord Jesus, oh, we honor you. For this is the day you have made, and we will praise and worship you, Lord. Come on, let us sing to Him. Oh, oh, sing it out. Oh, oh, oh. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Sing it out. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Shout it out. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Today is the day. Come on, sing with us. I will stand upon your truth. Say, I will stand upon your truth. and all my days I live for you. All my days I live for you. Everybody, I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my Here we days go. I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Leaving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I trust in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. 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 Today is the day.
everything to you, Lord Jesus, because we want to be in your presence, Lord. Oh, we love to be in your presence this afternoon, Lord. Oh, come, Holy Spirit. Come and inhabit our whole lives, Lord. Our heart, mind, soul, and strength, Lord. Let us surrender everything to God. Every fear, every sorrow, every depression, every sin, every ambition. And let God inhabit your whole life this afternoon. As we sing this song to the Lord, just open up your heart and say to the Lord, Lord, all I want is you. Oh, come, Holy Spirit. Let us come to Him. Here that host you well. I'll be a sacrifice, a living offering, a temple consecrated for my King. Lord, come and make your home inside of me. Let us sing. And your presence is all that I want. Jesus, there's nothing like more than you. You're the reward. You are the prize. Come and inhabit my whole life. In your house to build and rule a kingdom for myself. The focus of my days to seek and see your face. It's more than what the world could offer me. I was made to burn for this one. Let us come to Him. And oh, your presence is all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come inhabit my whole life. Oh, your presence is all that I want. Jesus, there's nothing one more than you. You're the reward. You are the prize. Come inhabit my whole life. Open up your hearts to the Lord Jesus and let God move into your heart. Surrender everything to Him. Oh, we need you in our lives, Lord Jesus. Here we are at your feet. We surrender everything to you, Lord. And love you, Lord.
I just want you. The one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord, whatever it costs. Lord, all I want is you. Say, I just want you. The one thing that, the one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord, whatever it costs. Lord, all I want is you. I just want you. I just want you. I just want you. And all your presence is all that I want. Jesus, say it to the Lord. There's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come and have it my whole life. The one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord, whatever costs. Lord, all I want is you. I just want you. The one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord, whatever costs. Lord, all I want is you. I just want you. I just want you. I just want you. In all your presence is all that I want. Say, there's nothing worth more than you. You're the reward. You're the reward. You are the prize. Come in high. Let us sing to the Lord one more time. And oh Lord, your presence is all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come in having mine. Oh, come, Lord Jesus. We lay everything at your feet. This time, let us come to Jesus, to the Holy of Holies. We enter the Holy of Holies, and here we are, Lord, at your feet. Here we are at your presence, Lord. Oh, we worship you. Let us come to Him. Here we are, Lord. Found in your hands fullness of joy.
fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in all of your wonders. Kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Let's come into His presence. Found in your hands, fullness of joy. Every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gates now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, oh Lord Jesus, the heaven in all of your wonders. Yeah, the kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence,
before you. Let us sing here in your presence, Lord. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Oh Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat po sa iyong pagsama. Tunay nga po, Panginoon, ang makatagpo ka. Napapawi ang lahat, Panginoon. That's why we love to be in your presence, because you are God. Not because of the feeling, Lord. Because we are in the presence of the Holy, Holy of Holies. We are in the presence of the Lord Jesus. We worship you, we honor you, Lord. Salamat po, Panginoon. Because of you, Lord Jesus. Dahil po sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, tinubos mo ang aming mga kasalanan at malaya ho kaming nakakalapit sa iyong banal, sa iyong kabanalan, Panginoon, sa iyong presensya. Because here in your presence, Lord, everything bows before you. And we bow down at your feet, Lord. We honor you and we worship you, for you are God. You are our holy. You are holy, holy, holy. Lord Jesus, salamat po. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pagsambat, pagdakilan, pasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po. Tayo lang ay tubong na tayo manalangin. Manaming Diyos sa langit, hiniling po namin ng patuloy na pagsama niyo sa amin ngayon hong hapon at sa pag-aaralan po namin ngayong hapon sa inyong salita. Dalangin lamang po namin na buksan niyo ang aming puso, ang aming hong isipan. Makita ko ang kaliwanagan ho ng inyong salita. Hindi lang ho namin marinig, kundi makita namin kung saan niyo ho kami dinadala. Makita namin kung ano ho ang sinasabi niyo ho sa amin. At magkaroon ho kami ng pagkaunawa upang magamit namin ho ito sa amin hong buhay. Salamat ho sa inyo. Dalangin ko lamang po, Panginoon, ang inyong anointing sa akin na inyong tagapagdala ng inyong mensahe sa hapong ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon ho sa ating lahat. So ngayon ho ay nasa Acts 15 na ho tayo. At ito hong Acts 15 ay simple lang naman ho ang kanyang kwento. Pero ano ho siya sobrang laman. Malaman ho siya at hindi ko ho alam kung ikakat ko yung atin hong pag-aaralan kasi medyo mahaba ho siya. Baka magkaroon ho tayo ng part 2. So, hindi ko na ho patatagalin, basahin ho natin ang Acts 15. Doon sa mga bago, mga bago na nag-attend ho dito, ang Acts ho ay gawa sa Tagalog, ito ay gawa ng Espiritu Santo. Itong tala na to ay kasaysayan. Ito ay hindi kwento lang, kundi ito ay totoong pangyayari na nangyari 2,000 years ago. So kung paano nyo tinitingnan yung mga
pag nag-aaral tayo ng history, Roman civilization, ano ho, yung the Greek Empire, kung paano nyo ho tinitingnan at binabasa yung mga yon, ganun din ho, mas higit pa ito kasi mas madami hong tala na nagpapatungkol ho dito. Ano ho, mas madami siyang evidences na nangyari ho ang kasaysayan na ito na nakatala ho sa Acts. So, basahin na ho natin. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Now, ang pagpapatuli ho, anong pagpapatuli sa English? Circumcision, ano ho? So, nung Old Testament times, ano ho, ay lahat ng mga Hudyo ay sila ho ay tuli. Okay? Sa kanila, kapag hindi ka tuli, ikaw ay hintil. Hindi ka nabibilang sa lahi ho ni Abraham. At para sa kanila, yung mga hindi nabibilang sa lahi ni Abraham, hindi ho sila ligtas. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Papansinin ho natin, no, kapag may problema ho sa church, hindi ho nila meron silang suliranin sa church. Sabi nung iba, kasi may mga Gentiles na eh. Ano nga ho yung Gentiles? Hintil. Sila yung mga... Kapag Gentiles, anong tawag sa kanila? Ano sila? Sila yung mga hindi Hudyo. No, hindi sila Hudyo. Sila'y mga hintil. Tayo ho'y Gentiles. Hindi ho tayo Hudyo. Tatalo ho sila kasi may mga na-share na mga Gentiles. May mga hindi mga Hudyo. Na-share sila. Ngayon hindi sila tuli. Sabi nung iba, sabi nung sa 1? Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ngayon, si Pablo ho, nag-share ho sila ni Barnabas, no? Si Paul and si Barnabas, nag-share sila sa Gentiles. Yung mga Gentiles, hindi sila nagpatuli. Naging suliranin ho tuloy ito sa church. Nagkaroon ng pagtatalo, debate, parang ganyan. Ang galing lang ho dito, ay mapapansin nyo lang, no? Hindi dahil first century sila yung mga nauna sa atin, na mga mananampalataya, wala hong pagtatalong nangyayari sa church. Akala natin, tuwing naalala natin ang first century Christians, ay smooth sailing lagi ho yung kanilang, yung church, walang ang tawag dito, walang conflict, Pero nagkakaroon ho ng conflict, maski nung first century. Kaya lang, mapapansin natin at makikita ho natin dito kung paano ho nila ni-resolve yung conflict. Ano hong sabi diyan? Mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan o nagkainitan pa ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at matatandang pinuno ng iglesia. So pag may suliranin ho, napansin nyo, natandaan nyo ho ba yung ating sino ho bang nakabasa na nung gumawa ho ako ng lesson tungkol sa church discipline? Nabasa nyo na po ba lahat? Sino po yung hindi nakabasa ng lesson sa church discipline? Pataas naman ho ng kamay. Okay lang ho yun kung hindi nyo pa nabasa. Pataas naman ho. Kasi this month, nagpasa ho ako sa GC ng mga workers at inaasahan ko ay ipasa naman nila sa GC ng mga kanya-kanya hong mga GC natin para mabasa. Ngayon doon sa church discipline na yun, sabi ko doon, napakaganda ng structure ng atin hong church. Kapag nagkaroon ka ng problema sa kapwa mo worker, may conflict ka, unang kausapin mo, hindi yung pagtalunan yung dalawa, diba? Kundi pumunta ka sa leader mo, doon mo sabihin. Tapos pag nagka-problema ka sa leader, yung leader, sabihin mo naman sa pastor. Tapos yung pastor mo, pag may problema ka sa pastor mo, edi sabihin mo doon sa mas senior doon sa pastor na yon. At pag yung senior pastor may problema ka,
sabihin mo dun sa Board of Elders. Di po ba? Ganun ho kasi yung kagaya ho ng ginawa nila. Kasi ho, yan ho ay, parte ho, ito ho yung ating modelo na kapag ho merong suliranin or conflict sa loob ho ng church. Kasi ito ho ay, kung susundin ho natin ito, kasi kung susundin ho natin ito, hindi ho tayo magkaroon ng pagkakabahabahagi. Ano ho? Para hindi ho nagkaroon ng sisiraan mo, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano ho nangyayari, no? Kung ano-ano mga chismisan, direkta na ho agad kasi yan ho ang sinusunod ho natin. Ano po? Naunawaan natin. Isasangguni sa mga apostol at sa matatandang pinunan ng iglesia. Next. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahihikayat sa pananampalataya. Ito naman ay labis na inagalak ng mga kapatid. Ang dami na mga hindi Hudyo na nakakakilala sa Panginoon. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalays nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at nilang sinabi, eto ho, di ba si Jesus, galit siya doon sa mga ginagawa ng mga Pharisees? Tandaan niyo ba yon? Di ba laging niyang pinagagalita, laging niyang sinasaway, sinasabihan, yung mga katuruan ho ng mga Pariseyo at mga gawa ho nila, hindi ho gusto ni Jesus. Pero yung pangkat ng mga Pariseyo na yon, may mga nakakilala din sa Panginoon. At ito ho yun, no? Nakakilala sila, naging mananampalataya. Sabi ho, ang mananampalataya, di ba? Mananampalataya na believers, kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa utusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Ito na ho yung conflict, no? Kasi ho, yung mga hintil, no, ang turo ho kasi ni Pablo dun sa mga hintil ay manampalataya kay Jesucristo lamang. Na ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Jesucristo lamang. No, yun ho ay faith by faith. Mamaya ho dadaan natin yan. Pananampalataya kay Kristo lamang. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Ito ho yung nasa Jerusalem, di ho ba? Ito ho yung tinatawag na the Jerusalem Council. Pag nabasa nyo sa history, nagbasa kayo ng mga articles, ang nadaanan nyo yung sinabi, ay, Jerusalem Council. Ito ho yung tinatawag na Jerusalem Council at ang naglilid ho nito ay si Pedro. Ito ho ay parang ito yung sa madalihong salita, no, para madali nating maunawaan. Madami hong outreach sa iba't ibang lugar noon, pero ito hong nasa Jerusalem, ito ho yung pinaka-main church kung nasa saan ho nandun yung mga elders at yung mga nakasama ho ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa, yung naturuan niya ng personal. Sina Pedro ho yun. Ni Pedro, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya. Ang tinutukoy ho dito ay si Cornelius. Yun ho ay nadaanan na natin sa ating pag-aaral. Naunawaan ho natin. Natandaan ho natin si Cornelius. Si Cornelius ho, balikan ko lang, yung mabuti ho itong tao. Kaya lang, yung kabutihan niya hindi makapagligtas sa kanya, kaya pinadala ho ng Panginoon, may pinadala ho ang Panginoon sa kanya para ma-share ho yung gospel ho sa kanya, yung mabuting balita, at siya ho'y makakilala sa totoong Jesus ho ng Biblia. Doon sa totoong Jesus. Now, sabi ho dyan, ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila na may sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Pakinggan natin mabuti, no? Ito ho sabi ni Peter. Sabi niya, God who knows the heart showed that He accepted him by giving the Holy Spirit to them. Just as He did to us, He did not discriminate between us and them, for
He purified their hearts by faith. I want you to understand, gusto ko hong tingnan ho nating mabuti kung paano ho nagliligtas ang Panginoong Diyos. Ang Diyos daw ho na nakakaalam ho ng puso ng tao showed that He accepted them. Sino daw ho yung them? Yung mga hintil, by giving the Holy Spirit to them. Just as He did to us, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Paano daw ho nilinis ng Diyos ang kanilang puso? May mapupunta ba sa langit na may kasalanan? May mapupunta ba sa langit na makasalanan? Tanong lang. Meron ba? May mapupunta ba sa langit na may kasalanan? Serious question. Ang Diyos ho, galit ho sa kasalanan. Nasusuklam nga siya Poot at galit ho ang Diyos sa kasalanan. Wala hang mapupunta sa langit na may kasalanan. Bakit? Kasi lahat lang ang mapupunta sa langit ay nilinis ho ng Diyos. Sa pamamagitan ho ng pagsunod ho ba sa kautusan? Sabi ho ba dyan? Sa paggawa ho ng mabuti? Anong sabi dyan? Sa pamamagitan ho ng pananampalataya. Ngayon, kanino yung pananampalataya yung tinutukoy na yun? Pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun ho yung konteksto niyan. Pananampalataya. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Pananampalataya lang. Wala hong additional. Hindi ka naligtas, kalabitin nyo nga yung tulog yung katabi. Sabi mo, hoy, kahit natutulog ka, niligtas ka ng Panginoon, dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa iyong mga gawa. Okay? Ang linaw ho niya, kasi mahirap po sa atin, dinadagdagan ho natin. Mamaya, unawain ho natin yan ng mas malalim. Bakit sinubok ninyo ang Diyos? Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo tinatanong sa mga mananampalataya ang isang iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. Ang sinasabi niya, yung pagsunod ho sa law ni Moses, ano ho yun? Yung 10 utos. Madami ho yung law ni Moses. May 10 utos, di ho ba? Pero pag hinimay ho yun, sobrang dami ho noon. Nung law na yun, mababasa ho natin sa Leviticus, Deuteronomy, diyan ho natin makikita ho yun. Sabi niya, bakit nyo iniaatang sa mga mananampalataya yung isang pasanin na kahit tayo, hindi natin nagawa. Di ba? Hindi natin nakinaya yung pasanin na yon. Di ho ba? Kasi anong sabi sa Ten Commandments? Ano yung first commandment? Ibigin mo ang Diyos ng iyong love the Lord. Ano yun? Mali. Ang love the Lord. Thou shalt not have, di ba? Huwag kang ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Ano ho yung pangalawa na utos? Balikan niyo ho, nasa Exodus 20 lang naman yan Sabi ho doon ay, thou shalt not make any graven image, any like anything that is in heaven above or in the earth below. Di ba sayang ganyan? Huwag mo silang yuyukuran. Di ba? Sabi doon ay, huwag kang magkaroon ng kahit anong imahe na iyong sasambahin. Sabi nung iba, hindi ko naman sinasamba. Ba't si Rizal ba? Sinasamba ko. O bawal ba yung si Rizal? O pag nagdasal ka na dyan kay Rizal, ano ba yung element ng worship, ng pagsamba? Ano yung element ng pagsamba? Pagdadasal, pagbibigay galang, ano pa? Pag-aalay. Siyempre, ginagalang mo si Rizal. Pero pag nagdasal ka na dyan, ibang usapan na yun. Sinasamba mo na yan. Diba? Sasabihin mo, sabi doon, huwag daw magkaroon ng mga larawan. Bakit may larawan ako ba't may larawan ka ng asawa mo? Nagdadasal ka ba dyan sa asawa mo? Diba? Nandun ba hindi mo sinasamba yan, hindi mo naman dinadasalan yan Pag dinadasalan mo na yung larawan, ano lang to representasyon ng aking asawa. Wala naman nakakita sa Diyos saka sa Panginoong Hesus Naunawaan niyo ho yun? Diba? Sasabihin, ano lang to, representation ng asawa ko yung picture na to, sabihin natin na ibang picture, ibang babae, o ibang lalaki, representation lang naman hindi ba magsiselos ang asawa mo? Kasi wala naman nakakita sa Diyos, wala makakapag-picture sa Kanya sa Panginoong Hesus. Lumayo na tayo medyo, pero ano ba yung mga sa 10 utos? Ano pa ho yun? Thou shalt not use the Lord's name in vain, di ba? Ano pa? Yung pang-4. Basta ho, alam nyo, madami ho yun, 10 yun
Ngayon, sabi ho ng salita ho ng Diyos, isa lang daw ho ang ma-violate mo doon. Okay? Isa lang ang ma-violate mo doon. Meron ho doon sa 10 utos na yung kahit isipin mo lang, nagkasala ka na. Halimbawa, iniisip mo pa lang na mapapatay ko tong ano na to napakasama ng ugali, mapapatay ko to. Ano daw equivalent to murder na daw ho yun na-violate mo na yung isang commandment. Sa yung TV yung asawa ng aking nung kabarkada ko, ganda. Sana asawa ko na lang yon. Ano din ho yun? Coveting. Ano ho yun Para ka na din daw hong naging, sa Tagalog, adultery? Katumbas na din ho yun na nangalunya ka. I mean, sa isip pa lang ho yun. Diba? Hindi mo pa nga ginagawa, pero katumbas na ho yun ng mga bagay na nandun sa 10 utos. Isa lang ho yung makomit mo doon, lagpak ka na ho sa lahat. Na-violate mo na lahat. So, ang sinasabi ho nito, sabi niya ho, bakit nyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. Hindi mo kayang sundin 100% ang law, no? Ang 10 Commandments. Hindi mo magagawa yon. Pero alam nyo ho, kung masusunod nyo, listen, mahalaga ho kasi to Pakinggan nyo mabuti. Sabi ho kasi tandaan ho natin, pag na-perfect mo yung 10 Commandments, maliligtas ka na. Alam nyo ba yon? Pag na-perfect mo ang 10 Commandments, ligtas ka na, mapupunta ka sa langit. Kaya lang, ang problema, wala hong naka-perfect ng 10 Commandments. Ipinakita ho nung law, no? Ang sinasabi kong law, yung 10 Commandments, at saka yung kung ano pang mga kasama noon nung hinimay-himay siya. No, ang pinapakita lang niya, walang makaka-perfect sa 10 Commandments, ano sabi ng Romans? Sabi ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala lahat ho'y nagkasala. Lahat nagkasala. Sinong hindi nagkasala? Wala. Si Jesus lang ang hindi nagkasala. Kaya, kinailangan ho natin na ang pinakita niya ay ang pinakita ho ng law, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya, ano ang makakapagligtas? Sino ang makakapagligtas? Si Jesus lamang ho, no? Kaya sabi ho diyan, sumampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila. Ang linaw, no? Ang linaw, no? Sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila. Ano daw ho? Pananampalataya lamang sa Panginoong Jesus. Sabi ng Acts 4:12, ano ho yun? Gawa 4:12. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Ang linaw ho niyaan. Sabi sa 10, now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Sabi niya, no, we believe it is through the grace. Sabihin natin, grace. Ano yung grace? Sa Tagalog, biyaya. Ano yung ibig sabihin ng grace? Ito ho'y unmerited favor. Unmerited favor. Ito'y hindi ka ho karapat dapat dito, no, sa biyaya na ito. Wala ho karapat dapat dyan. Binigay ho ng Diyos. Sabi dyan, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved. Hindi ho sa mga gawa ho natin. Napakahalaga ho nito na maunawaan, just as they are. Next. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Popos lang ho tayo saglit, no? Bago natin... Actually, valid naman ho yung question ng mga mananampalataya na Pariseyo, no? Nung ang tawag ho ay circumcision group. Valid naman ho yung tanong nila. Kaya mapapansin ninyo, yung mga leaders naman, kasi alam niyo ho, na-resolve na ang issue na ito noon pa. Kaya lang, binalikan yung mga Pharisees, binalikan ho nila, nagkaroon sila ng mga tanong, panibagong tanong. Alam niyo ho, hindi naman agad dinismiss. Okay? Maganda din ho yung
ang tawag dito, maganda ho yung kanilahong pagharap tungkol sa mga ganitong issue ng conflict at mabuti na tayo bilang mga mananampalataya, workers, leaders, members, lahat ho tayo, maunawaan ho kung paano nila hinarap ang ganito hong conflict. Kasi although nasagot na ho ito dati, binalikan ho nila ulit. Pinakinggan nila yung panig na ganito, hindi nila sinat down agad na, nasabi ko na yan dati, naaral ko na yan dati, bakit tinatanong nyo na naman, binabalikan. Ngayon ho, sinagot ho ni Peter ho ulit, Ito ho, yung mga apostol, majority ho ng apostles, di ba ilan ho yung apostol? 12 yung apostles na nakasama ho ni Jesus. Majority ho noon, nag-mission na sila kung saan-saan. At naiwan na lang ay si Pedro, si Juan, at yung kapatid ni Jesus na si James. Dalawa ho yung James sa Bible, ay yung sikat na James sa Bible. Yung isa ay kapatid ho ni Juan. At ano ho nangyari nga doon sa kapatid ni Juan na James? Pinugutan ng ulo. Okay? Yun ho yung na-martyr. Nung time ho na to, wala na ho yun. Patay na-martyr na ho siya. Dito ho, mapapansin ninyo na pinakita ho sabi ho dito, we believe it is through grace of our Lord Jesus that we are saved. Bakit ho pinapaulit-ulit ko yun? Kasi inulit lang din ho ni Peter, at ito ho'y paulit-ulit na sinasabi sa Bible, na ang basis ho ng salvation, sabihin natin salvation. Di ba nababasa niyo ba yung salvation? Nababasa ba natin yung salvation? Salvation, na word, ang ibig lang sabihin ho nun ay kaligtasan. Technical term. The basis of salvation is the grace of God alone. Sabihin natin, grace of God alone. Received through faith in Jesus alone. Sige nga ho, sabihin natin, receive through faith in Jesus alone. Made possible by Jesus Christ alone. Yun ang ibig sabihin noon, Grace alone, faith alone, through Christ alone. Ulitin ko, huwag niyong kakalimutan ho ito kasi sobrang halaga ho nito sa atin ng pananampalataya na nauunawaan natin ng atin hong kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus lamang. Pag sinabi hong biyaya, wala ho itong additional na work. Pag pinagtrabahuhan mo na, halimbawa, grace plus work, hindi ho yun biyaya kasi pinagtrabahuhan mo na eh. Kasi ho, yung sinasabi ho dyan na kailangan tuliin sila, malaki ho kasi yun na usapin. Ang ibig sabihin, kailangan mo para maligtas ka, kailangan mo sundin ito, kailangan mo sundin to, kailangan mong gawin to, kailangan mong ganyan-ganyan. Kung sa atin ho, hindi pagtutuli, ngayon, madami hong denominations sa Christians, kailangan mo mabaptize. Mairinig nyo yan, kailangan mabaptize para maligtas. Nairinig nyo ba yan? Kailangan daw mabaptize para maligtas? Hindi ho kailangan mabaptize para maligtas kasi ang linaw ho dyan na sinabi ng Bible, na sinabi ho ni Pedro, na sa pamamagitan ho ng biyaya ng Diyos, dahil sa biyaya ho ng Diyos, pananampalataya ho lamang, biyaya lamang, pananampalataya lamang, at sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Mahirap po kasi na ang dami hong dinadagdag, na para maligtas, kailangan ganito, ganyan. Bakit ho ang dali na lang maligtas? This is a matter of life and death. Minsan dahil anto kayo, napunta ka tuloy sa impyerno. Hindi mo narinig eh. Gisingin mo na kasi pag mag-overnight, ganyan, nagising ka naman eh. Gisingin mo na kasi may kinalaman to sa kaluluwa mo eh. Wala ho akong joke dito eh. Gusto ko man ho mag-joke, hindi ho ka-joke-joke yung turo eh. Mamaya tulog ka ng tulog, pagising mo, mainit na. Hindi, mainit ho, kasi mainit summer na ho eh. Yan ho, grace alone, faith alone, through Christ alone. Gusto nyo magmukha ko matalino? Ang tawag ko dyan ay sola gratia, sola fide, at solus Christus. Mukha na ho ako matalino. Yun ho yan. Ngayon ho, ang hirap, delikado na dalawa yung pinapanampalatayaan ho natin sa ating kaligtasan. Kasi ho, pag dalawa, ibig sabihin, hindi ka 100% sure
na sa Panginoong Hesus ang inyong pananampalataya? Sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus maliligtas. Paanong dalawa yung pinananampalatayaan mo? Sige, maliligtas ako. Para maligtas ako, mananampalataya ako kay Jesus, at para maligtas ako ay kailangan kong gumawa ng mabuti. Narinig nyo na ho yan? Madami ho nagtuturo niyan na ang kaligtasan sa paggawa ho ng mabuti. Wala hong sinabi doon sa mga binasa natin. Ito nga yung pagsunod daw ho sa kautosan. Ano ho yun? Actually, listen, ano ho yung greatest commandment? Sabi ni Jesus, sabi niya, tinanong ho siya ano ba yung dakila sa kautosan? Diba? Tinanong siya ng mga tao, ng mga Pariseo. Anong sagot niya? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart. Diba? Yun ho yun. Ano ho yung sabi niya sa pangalawa? Sabi niya, and the other is like it. Sabi niya, kagaya nung nauna, sabi niya, love your neighbor as yourself. Pag tinignan mo yung Ten Commandments, makikita mo na yung taas, patungkol lahat yon sa sa Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng mga na yuyukuran mo, sasambahin mo, ganyan. Huwag mong gagamitin ng pangalan. Lahat nung sa taas ay nagpapatungkol ang tawag ho dito, yung horizontal, papapunta sa Diyos. Pero pag tinignan mo dun sa pababa, huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Lahat ho yun lahat pala ay vertical pala yung isa. Vertical. Sorry naman. Tao lang. Vertical, di ba? Vertical yung niya. Yung sa baba, horizontal ho yun. Ibig sabihin, para yung gagawin mo sa kapwa mo. Kaya, mapapansin ho natin, yung kautusan, talaga, kasama doon ho yung paggawa ng mabuti. Bakit? Lahat ho nung nasa baba nun ay paggawa ho ng mabuti sa iyong kapwa. Ngayon, kung ipapasok mo, sabi nila, dapat sundin nila yung kautusan para sila'y maligtas. Ang linaw na ho noon. Super linaw. Diba? Sabi dapat sundin mo yung kautusan para maligtas. Pababawin pa natin para madali hong maunawaan. Dapat sundin mo dapat gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa para maligtas ka. Yung ba ang sinasabi ho ng Diyos? Anong sabi ni Pedro? Sabi niya, sa biyaya lamang ng Diyos, sa habag ng Diyos, tayong naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang. Saan ho tayo nagkakaiba? Dadaanan ko lang ho ito ng mabilis. Saan ho tayo nagiging iba? Paano mo malalaman na yung iyong sinasamahan ay Christian o hindi? Dito ho mo yung matetes pagdating ho sa kaligtasan. Isa ho ito. Pag ang kaligtasan ho na itinuturo ng isang religion ay sa paggawa ng mabuti, delikado ho yun. Baka pagising mo na lang, mainit na. May kumukulo-kulo na. Hindi ho kumukuti-kutitap, mahirap na, di ba? Kaya dapat maunawaan ho natin na, halimbawa, pupunta kayo sa ibang lugar, o kaya hindi nyo na-type dito, di ba? Gusto ko nang umalis sa Avenue, nasa Avenue, mga sobrang pogit, magaganda. Pang mas pogit, magaganda. Mas maganda. Pag gusto mo nang umalis dito, halimbawa, lilipat ka na sa Maynila, pupunta ka sa ibang school, di ba? O mag-aaral ka, di ba? O kaya, sa tingin mo, di ka na dito lalago. Ang pupuntahan mong church ay yung nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang, pananampalataya lamang sa Kanya, at sa biyaya lamang ng Diyos. Kapag ang kaligtasan ho ay tumutukoy na kailangan mong may gagawin ka para maligtas ka, X na ho yun. Lalayo ka doon. Ngayon, bakit ko ho binanggit yon? Kasi, dadaanan ko lang ho ito saglit, mabilis. Kasi yun ho mga mahalagang turo, kagaya ho ng kaligtasan kay Kristo lamang, pagiging Diyos ho ni Kristo, pagkakaroon ho ng tatlong persona, isang Diyos. Di ho ba? Yan yung ang tawag ho natin dyan ay major turo. Sabihin nyo nga ho, major turo. Ayoko ang banggitin kasing doctrine kasi parang, wow, doctrine.
major doctrine. Ang doctrine naman, ang ibig sabihin lang ho nun ay katuruan eh. Major na katuruan. O sige, sabihin natin major doctrine. Sa major doctrine ho, hindi ho dapat nagkakaiba-iba. Pagkaiba ho sa major doctrine, kagaya ng kaligtasan, ibig sabihin ay kulto na ho yun. Naunawaan natin. Paano mo masasabi na kulto yung isang kulto? Kasi sa major doctrine, humiwalay siya doon sa major doctrine. Ngayon, ano yung mga minor doctrine? Halimbawa, okay, minor doctrine. Sa ibang church, kailangan mahaba ang buhok ng babae, hindi nagpapagupit. Sa ibang church, bawal ang tattoo. Bawal ang may tattoo. Sa ibang church, bawal ang ang nakababae na nakapants. Kailangan nakaano lang lagi. Ano ho yan? Minor doctrine lang yan. Pwede ho kayong, meron hong major doctrine, unity, minor doctrine, liberty. Liberty. Sabihin natin liberty. May kalayaan ho yan na magkaiba-iba doon sa minor. Minor lang naman yun eh. Halimbawa, ano pa yung ibang klase ng minor doctrine? Rapture. Ano yung rapture? Bago dumating ang Panginoong Hesus mismo, dadagitin na yung mga mananampalataya. Meron hong naniniwala na wala nang rapture, wala nang pagdagit. Lahat tayo, dadaan ho tayo doon sa tatakan ng 666. Alam yun? Doon sa mga hindi pa na dadaanan ho yung mga turo natin tungkol ho doon, meron ho tayo sa YouTube, di ba? Tingnan nyo na lang ho, may mga turo ho tayo tungkol sa end times. Madami ho yung mga minor doctrines. Minor lang naman yun. Ang mahalaga, yung major doctrine, pare-parehas ho kayo. Kaya, mapapansin ninyo, ang daming born-again churches sa buong mundo, kahit dito ho sa Pilipinas, sa San Juan na nga lang, ilan yata dito, parang 25 born-again churches. Hindi ho sila magkakasama, hindi ho magkakaparehas ang kanilang pangalan, pero pare-parehas ho yung kanilang major doctrine, magkakaiba lang ho sila sa minor doctrine. Halimbawa, yung gusto ng, minsan sa style meron kang bahala ka na kung anong gusto mong style. Yung iba gusto silent night, di ba? Alam mo yung silent night? Yung kailangan hymnals, lahat ho ng kanta. Bawal yung mga parang rockstar na mga di ba? Bawal yung mga drums, ganyan. Doon ang galing ho si Ate Eds. Ano ho yan? Pero, ano yung una? Major doctrine, unity. Minor doctrine, liberty. At sa lahat ng bagay, charity. Ibig sabihin, love. Pairalin ho yung love. Sa lahat ho ng bagay at aspeto ho ng gawain ng Panginoon. Di ba sinasabi natin na, sa pamamagitan lang pala ng pananampalataya kay Jesus. Okay? Ito, listen. Ganito ho, napakahalaga na maunawaan ho natin to kasi sabi natin, pananampalataya lang pala sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. So wala ka na palang gagawin. So kahit anong gawin ko, ligtas na ako. Tama? So kahit anong gawin ko, ligtas na ako. Meron akong lisensya, license, sabi nga natin, license. Meron akong license para gawin, yun lang lahat ng gusto kong gawin. Tama ba yon? Ligtas na naman ako pwede ko nang gawin ang gusto kong gawin. Kahit mga bagay na ayaw ng Diyos, ligtas na naman ako Okay ba yon? Tama ba yon? May lisensya ka na para gawin yung mga kasalanan. Yan kasi yung tanong, Ito ho yung problema ho dyan, sa ganyan. Pupuntahan ho natin yung James. Mabilis lang. Basahin natin yung, paano natin malalaman, ito na lang, paano natin malalaman na ikaw nga'y ligtas na. Dadaanan na lang ho natin next part 2, yung lisensya, yung sinasabing license, kahit ano nang gawin mo, ligtas ka na, di ba? Paano na lang, ito ho yung tanong, paano malalaman na ligtas ka na? Tanungin nyo nga ho yung katabi nyo, ligtas ka na ba? Sige nga ho, tanungin nyo nga ho, ligtas ka na ba? Kasi ho, nakakatakot, Sobrang nakakatakot na sabihin na tayo ligtas na, pero hindi pala tayo ligtas. Na tayo ligtas na, sasabihin natin, ligtas na ako. Meron akong kaligtasan, pero namumuhay ka sa pagkakasala. Meron ho bang ligtas na,
na namumuhay sa kasalanan, ano ho yung mga evidence na kayo ho ay ligtas na? Basahin lang ho natin yung Efeso 2:8 hanggang 9. Sabi ho dito, for by grace, ito na naman ho tayo, no? For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not a result of works. Ang linaw ho, no? Hindi dahil sa inyong mga gawa, so that no one may boast. Kasi kung trinabaho mo ang kaligtasan mo at hindi lang sa pananampalataya ng Panginoon, pwede kang magyabang. Pwede mo ipagyabang eh. Ako yun eh. Mabuti akong tao eh, kaya ako naligtas. Ginawa ko tong ganito, nagbigay ako sa mahirap, kaya ako naligtas, mga ganyan, di ba? Kaya mapapansin ninyo, mayroong mga religion na kailangan mong mag-donate para maligtas ka. Kailangan mag-donate sa mahirap, tumulong sa mahirap para maligtas. Pero ang linaw ho niyan, for by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ano daw ho yung mabuting gawa? Ito ho, self-explanatory na pag sa Tagalog. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May kasunod ba yung pananampalataya? Wala na, di ba? Pananampalataya lang. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ang tinutukoy ho dyan yung mga ligtas na. Listen, ito ho kailangan maupa natin. Tayo daw ho ay gawa ho ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Para daw ho saan tayo nilikha? Para sa good works, di ba? Hindi ho kayo nilikha ng Diyos para magpa-beauty lang. Para daw ho saan? Kahit ho ikaw pogi, maganda, no? Saan ka daw nilikha ng Diyos yung kagagapuhan mo at kagandahan? Sino hindi kasali doon? The joke lang. Ayan, para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa. Ibig sabihin, hindi ka pa nililikha, inihanda na niya yung mga mabubuting gawa na iyong gagawin upang gawin natin. Napakahalaga ho nun. Bakit ko ho sinabi yun? Kailangan ho, number one evidence, no? Meron kang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Meron ba tayo? Nananampalataya ba tayo na ang kaligtasan natin sa Panginoong Hesus lamang? Ito ho ay hindi yung head knowledge, ha? Hindi ito yung sa isip lang. Ito ho ay reliance ho ng puso. Ang pananampalataya mo ba para sa iyong kaligtasan, puso ba yon? Totohanan sa puso mo. Pangalawa, hindi ko na ho tatapusin itong list ko. Ito ho'y nasa 100. Pangalawa ho, repentance from sin. Sabi ho ng Acts 3:19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Hindi ko nababasahin yung ibang verses, pero ito ho, nananampalataya ka ba sa Panginoong Hesus ng Biblia, ng totohanan? Ng kaligtasan mo ba sa Kanya nakasalalay, totohanan? Pangalawa, nagsisisi ka ba sa kasalanan mo? Kasi kung wala hong pagsisisi, kagaya ho nung sinasabi ho natin, na ay sige, ligtas na ako, sumampalataya na ako kay Jesus, pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin, kahit kasalanan. Ligtas na naman ako, magpi-premarital sex na ako. Ligtas na ako eh. Na ako, magsi-sexting. Alam niyo ba yun, yung sexting, mga magulang? Alam niyo ba yun? Yung sexting ho, yun? Grabe ho yun. May mga inaalaga, alam niyo ba yun, yung sexting? Nagsisex sa pamamagitan ng phone. Magkalayo nga kayo, pero nagpapakitaan kayo sa phone. Matindi ho yan. At kalaban ho natin yan. Yan ho, isa sa atin ng mga nilalabanan sa mga kabataan ho natin ngayon. Sobrang delikado niyan. Meron ka bang pagsisisi sa iyong mga kasalanan? Diba, lilalayuan mo ba yung kasalanan?
Meron ka bang pag-ibig sa Diyos, love for God and His Word? O may pag-ibig ka ba sa Diyos? Mahal mo pala ang Diyos, bakit gagawin mo yung kasalanan? Di ba dapat may pagkasuklam ka sa kasalanan? Nasusuklam ka. Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Kasi hoy, bakit ko sinasabi to, no? Kasi matakot ka. Kasi pag wala ka nito, mga evidences na to, baka yung sinasabi mo na pananampalataya mo sa Panginoong Hesus ay sa isip lang. Head knowledge, ano ho? Di ba meron ka bang, gusto mo bang magbasa ng salita ng Diyos? Kasi kung ayaw mo magbasa ng salita ng Diyos, wala kang, alam niyo ho, kahit Christian na, sabihin ko lang ho, kahit Christian na, kahit ho pastor, lahat ho tayo ay, di ba, nandito pa naman tayo sa lupa. Hindi ho totoo, no? Di ba, minsan, pag, ay, pastor, wow, ano siya, hindi siya nahihirapan magbasa ng Bible. Hindi ho totoo yun. Wala hong ganon. Lahat ho nahihirapan magbasa ng Bible. Kasi sabi ho ng salita ng Diyos, the spirit is willing but the body is weak. Hirap ho magbasa. Pero, hindi ho ibig sabihin hirap, ay hihinto ka na ng pagbabasa. May laban ho yan eh. Lalabanan mo yan araw-araw. Akala mo lang, mga pastor, wow, ano yung mga yan, hindi nahihirapan magbasa, habit na nila, ganyan. May kalaban ho tayo eh. Pero, may espiritu ho ng Diyos. Kaya may desire ka na magbasa at pinipilit mo na magbasa. Ang tanong ho sa atin, ilan ho sa atin nagbabasa pa ng Word of God? Sabi ko doon, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Paano ka mabubuhay? Wala kang salita ng Diyos. Ito pa, at dito ko na ho puputulin, no? Next Sunday na lang ho natin balikan. Bunga ho ng Espiritu. Sabihin natin, fruit of the Spirit. Once ho, nakakilala ho tayo sa Panginoon, listen, dito na ako magtatapos. Yung nakakilala ho tayo sa Panginoong Hesus, ang Diyos ho, ang ibig sabihin ho ng biyaya, ay siya ho lahat. From beginning to end, ang Panginoong Hesus ho yung gumawa para maligtas ka. At from beginning to end, ang buhay-buhay natin tapos na. Siguro, malamang hindi pa kasi nandito pa kayo. Yung mga tapos na, yung mga namatay na, tapos na yon. Pero tayo, from beginning to end, hanggang doon sa ating kamatayan o hanggang sa dumating na ang Panginoon, ang Diyos ho, ang may pag-iingat ng atin hong pananampalataya. Siya ho ang bahala doon. Even, dadaanan ho natin sa pag-aaral natin next Sunday, even ho, yung paggawa natin ng mabuti, listen, even yung paggawa natin ng mabuti, ang Diyos ho yung kumikilos sa atin para magawa natin yung mga mabuting bagay na sinabi ho doon na inihanda niya nung una pa upang gawin natin. Ang Diyos ho yung kumikilos sa atin para gawin yun. So, nung nakilala ho natin ang Panginoon, automatic ho, ang Espiritu ho ng Diyos ay nanahan ho sa atin. Sabihin natin nanahan. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, nananahan pala sa Espiritu ng Diyos. O, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Dito na ako magtatapos. Maaari ho ba tayong tumayo? Tayo mananalangin bago tayo. Anong ibig sabihin ho na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan ho sa atin? Ibig sabihin, no, listen. Sabihin, kung ikaw talaga'y mananampalataya, you call yourself Christian, ang tawag mo sa sarili mo, Christian, ang tawag mo sa sarili mo, tagasunod ni Kristo. Nung first time na ikaw ay nanampalataya sa totoong Biblia, ang Espiritu ho ng Diyos nanahan ho sa iyo. Anong ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos? Ang Diyos ay nanahan sa iyo, ang Diyos ho ay nasa sa iyo, nananahan sa iyo. Ikaw yung templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya saan ka man pumunta, nandoon ang Diyos dala-dala mo. Kaya pumunta ka man sa CR at may dala kang cellphone at kakachat mo yung babae na hindi mo naman asawa, kasama mo ang Diyos. Ang Diyos nananahan sa iyo, nandoon ang Diyos at alam niya kung anong nangyayari. At
Hindi ba't nakakahiya yun sa Diyos? Kaya kahit saan ho tayo pumunta, andun ho ang Diyos sa atin. Kasi nananahan ho siya sa atin. At pag nananahan ho ang Diyos sa atin, yung Espiritu ng Diyos, mayroon hong nagsasabi sa iyo, anak, mali yan. Anak, pandaraya yan. Anak, ano yan? Panluloko yan sa asawa mo. Anak, kahlayan yan. Di ba may nagsasabi sa iyo na mali yan. Kaya ho ang Diyos nangungusap ho sa konsensya. Kung noong dati, pag nagpo-porn ka, wala lang. Pero pag ngayon, pag nagpo-porn ka, merong masakit sa loob. At sinasabi sa iyo, mali yan anak. Ipag-ihingi mo ng tawad yan. Kasi ang Diyos, ang banal na Espiritu na ating Diyos, nananahan ho sa atin. Kaya ho hindi ho nananatili na wala hong bunga ang ating, kung totoo ang pagkilala mo sa totoong Jesus ng Biblia. May bunga ho yun. Ang tawag ho doon ay bunga ng Espiritu. Hindi ho mga bunga, kundi bunga ng Espiritu. Ano ho yun? Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabutihan. No? Sa Tagalog is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun ho mga evidence ho na meron ho talagang nangyari sa atin nung nakilala ho natin ang Panginoong Hesus ng Biblia. So sa lahat ho ng ito no, na atin ho tinakel ho ngayong hapon, na atin ho pinag-aralan, saan ko gagamitin to sa aking buhay? Ngayong linggong ito, so nalaman ko na ang kaligtasan pala ay hindi sa paggawa ng mabuti. Na ang kaligtasan pala ay sa pananampalataya lamang, biyaya lang pala ito ng Panginoon. At sa pananampalataya lang kay Hesus Kristo. Ano ngayon sa akin? Ang tanong ho, totohanan ba ang pagkilala mo sa Panginoong Hesus? Kasi pag may nagsabi ho sa atin, madami sa inyo, hindi paligtas. Imbis na magalit ka, alamin mo, di ba? Ligtas nga ba ako? May pagkasuklam ba ako sa kasalanan? Namumuhay ba ako sa kasalanan? Ngayon ho, alamin ho natin. Ikaw lang naman at ang Panginoon makakaalam yan eh. Yung totohanan, pero malalaman din ho ng iba. Pero sa susunod na ho nating pag-aaral ho natin gagawin yun. Malalaman din ho ng iba kasi may evidence ho ang totoong pananampalataya. So ngayon hong linggo, dahil nalaman mo ito, anong gagawin mo ngayong buong linggo? Kikimkimin mo ho ba ito? Akin na lang tong katotohanan na to, yung truth na to. Ang dami-dami ko mga kakilala, kaibigan na ang kanilang kaligtasan, hindi sa Panginoong Hesus lang eh. Anong gagawin ko? Alam niyo, sa tinagal-tagal na natin nag-aaral ho ng Acts, ilan na ho? Ang isinama mo dito, para makarinig o kaya yung kunentuhan mo man lang tungkol sa Panginoon. Ang tagal na natin nag-aaral ng Acts. Mag-iisang taon na ho tayo nag-aaral ng Acts. Ang Acts ho, paghayo ito eh. Ang dami hong ligaw ho dyan sa labas. Madami pa nga, merong hindi naniniwala sa Diyos eh. Dito ho sa San Juan, ang San Juan ho ay napaka-relihiyoso na
na bayan. Ano ho? Kaya lang ho, madami ho sa San Juan ang alam nila na pagiging relihiyoso. No, na ang kaligtasan na alam mo nila ay sa pamamagitan ho ng paggawa ho ng mabuti. At isang araw, pagdating ng Panginoon, hahatulan hong lahat yon. At saan hong mapupunta? Sa impyerno. Kaya kung ikaw na nakakaunawa ng katotohanan ho na ito, wala kang ginagawa, di ba? Teka, isang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Nasaan na yung pag-ibig natin doon sa kapwa natin? Di ba dapat yung mga katrabaho mo, kaibigan mo, yung mga tao mo, makakilala sila sa Panginoon. Mahal mo sila eh. Akala ko ba mahal mo? Ang totoong pagmamahal ipakilala ho si Jesus. Yun o eh. Minsan akala natin, ang pagmamahal ay yung mga pinapakita-kita natin, ang pinaka-totoong pag-ibig ay makilala ho nila si Jesus. Kasi ho yun ang may kinalaman sa kanila hong eternity. Sana ho ngayon hong week, this week ho may ibibigay na tao sa inyo ang Diyos. Listen. Ngayon hong linggo, may ibibigay na tao ang Panginoon sa inyo. Hindi ko alam kung sino, pero may dadating sa buhay nyo na tao. At yung tao na yon, kailangan nyong sharean, no? Kailangan nyong bahaginhan tungkol sa Panginoong Yesus. Laksan nyo yung loob natin, no? Laksan nyo natin ang loob natin. Huwag ho tayong mahiya. Bakit ka mahihiya? Kinabukasan niya ho yung nakataya eh. Hindi na ho natin alam kung kailan siya mawawala. Kinabukasan niya ho yung nakataya. So, this week ho, may dadalhin ho na tao sa inyo ang Panginoon. Ipakilala ho natin si Jesus sa Kanya. So, as we end ho, ngayon hong hapon, this afternoon, nais ko ho ang lahat ay tumungo. At tayo ay mananalangin. Salamat ho aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ho sa inyo sapagkat alam namin na kayong Diyos na buhay. At Diyos na hindi ho natutulog. At nakikita ho ang lahat ng pangyayari ho sa aming buhay. Sabi ho sa inyong salita sa binasa namin kanina, kayo Diyos na tumitingin ho sa puso at alam niyo ho ang laman nito. Nakikilala niyo ho kami, Panginoon, kung kami ho ay totoong sa iyo na. Kung totoo ho, Panginoon, na pinagtiwalaan namin ay kayo lamang sa aming kaligtasan. Hindi ho ang aming mga sarili. Hindi ho ang iba. Hindi ho ang paggawa ng mabuti o pagsunod ho sa kautosan, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus ng Biblia. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, minsan pa ay pinapahayag ng aming labi na kayo ang aming Panginoon na siyang aming tagapagligtas, wala na hong iba. Sa oras na ito, Panginoon, inihihingi namin ng kapatawaran lahat ho ng aming mga kasalanan na nagawa sa isip, mga inisip na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Mga nasabi na hindi kalugod-lugod sa inyo. Mga kasalanan noong pamanguna hanggang ngayon, inihingi ho namin ng tawad sa inyo, Panginoon. Minsan pa'y sinasabi na pagharian niyo ho ang amin hong buhay. Nananampalataya ho kami sa totoong Jesus ng Biblia na 2,000 years ago ay nabuhay, pinanganak bilang isang sanggol sa sabsaban, ipinako sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan, namatay, pinahirapan hanggang siya'y mamatay. Siya inilibing at muling nabuhay
at muling magbabalik sa panahon, sa takdang panahon na kayo lamang ho ang nakaalam. Panginoon, inihabilin ho namin ang aming buhay ho sa inyo. Di ho namin alam kung gaano ho ito kahaba, kung gaano ho ito kaisi. Di ho namin alam kung kailan hanggang kailan kami malakas. Ngunit habang meron kaming buhay, habang malakas ho kami, huwag mo hong hayaan na kami ay naikahiya namin kayo sa amin ho mga kakilala, sa aming mga kaibigan, lalong-lalo na sa tao na dadalhin nyo sa amin sa linggong ito. Ang taong yun, Panginoon, ay makakasalamuhan namin, makakausap namin, at magkaroon kami ng pagkakataon na masabi ang tungkol sa inyo, Panginoon. Huwag mo naming palampasin ang oras na yon, Panginoon. Magkaroon ho kami ng lakas ng loob. Bukod doon sa lakas ng loob ay pag-ibig ho sa kapwa na bunga ho ng inyong Espiritu Santo. Salamat ho sa inyo, Panginoon, sa maghapong ito na pinagkaloob niyo ho sa amin. Salamat ho, Panginoon, dahil dinala niyo ho kami dito, hindi ho aksidente. Salamat ho dahil kayo ho ang pinagmumula ho ng aming lakas para kami ho ay makatayo, para kami ho ay magpatuloy ho sa aming buhay. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na ang bawat dalangin na daladala ng inyong mga anak, kung ito ho'y naayon sa inyong kalooban, tugunin po ninyo, Panginoon. Kayo ho ang nakakaalam kung ano hong mabuti para sa amin. Hiling pa namin, Panginoon, sa mga bagay, O Diyos, na mahirap, Panginoon, para sa amin na solusyonan. Inihiling ko ang inyong kamay, iunat ho ninyo. Tugunin niyo ho ang mga dalangin ito upang sa pamamagitan ng aming mata makita namin ang inyong himala at malaman namin na ito ay kilos ninyo sa amin hong buhay. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat o ng may sakit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng may sakit, mahal namin sa buhay, mga nakahigat, nakaratay sa pangalan ng Panginoong Hesus na may kinalaman o kaugnayan o sa amin, ngayon, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay idinadalangin namin na hipuin ho ninyo, Panginoon, mula ulo hanggang kanilang talampakan. Kung ano man ang sakit na yun, Panginoon, sa oras na ito, pagalingin ho ninyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hipuin ninyo, Panginoon, aming Ama, ang mga masasakit na parte ng katawan, mga sugat, O Diyos, Panginoon, mga bukol, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, heal them, Lord, for it is your will for them to be healed. Upang sa gayon, O Diyos, makita na ang inyong pangalan, Panginoon, na kayo'y buhay at tumutugon sa mga dalangin, na kayo'y Diyos na naghihimala at hindi nagbabago noon pa man hanggang ngayon. Salamat o sa inyo. Even those who are experiencing financial difficulties, Father, aming Ama, yung mga nahihirapan, Panginoon, sa kanilang mga pinansyal, may malalaki hong utang, Panginoon, mga malalaking bayarin, mga malalaking kinakaharap, mga tuition, Panginoon, aming Ama. Panginoon, pagpalain ninyo, Panginoon, ang mga magulang, Panginoon, ang mga kabataang ito, ang mga negosyo, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, ang mga trabaho, Panginoon. Aming Ama, pagpalain ninyo, Panginoon, ang mga gawa ng kanilang mga kamay. Panginoon, yung mga hindi alam kung saan kukuhanin ang bukas, Panginoon, aming Ama. Tugunin mo, Panginoon, upang sa gayon makita na kayo ang Diyos na tumutugon at sumasaklolo sa oras, Panginoon, ng pangangailangan. At Panginoon, ang mga tao, Panginoon, mga kapatid namin na nawawalan ng pag-asa, lahat ho na may kaugnayan ho sa amin, Panginoon, mga kapamilya ho namin, Panginoon, kaibigan na may kaugnayan ho sa amin. Panginoon, mga nawawalan ng pag-asa sa buhay,
may kalungkutan na dala-dala, Panginoon, na hindi mawari, Panginoon, ang dilim mo ng bukas. Dinadalangin ko sa inyo, Panginoon, magpakaliwanag ko kayo sa kanila, Panginoon. Maranasan no ang dakila niyong pag-ibig sa oras na ito, Panginoon, aming Ama. At bigyan niyo ho ng paraan, Panginoon, na magkaroon ho kami ng pagkakataon na sila'y makausap tungkol ho sa inyo, Panginoong Yesus, na siyang amin hong pag-asa. Salamat o sa inyo. Maski ho, Panginoon, ang church ng The Avenue, Lord, alam ninyo ho, Panginoon, aming Ama, kung paano ho kami naglalakbay. Kita nyo, Panginoon, ang bawat sakripisyo ng bawat isa, Panginoon, upang maitaguyod, Panginoon, ang pangangailangan sa buwan ng pangangailangan, ang weekly na pangangailangan ng The Avenue, Lord. Batid ninyo, Panginoon, ang aming lakbayin na ang lakbayin, Panginoon, ng lakad ng pananampalataya na gaya ni na Hudson Taylor, ni na George Mueller, at ni na Adoniram Judson. Na bawat pangangailangan, Panginoon, ay niluluhod, idinadalangin, at sa bawat dalangin ay nagsasakripisyo. Inihiling ko, Panginoon, sa inyo na patuloy niyong buksan, Panginoon, ang duhurawan ng langit. At pagpalain, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, ng financial breakthrough. Hindi upang magaanan kami, Panginoon, sa aming mga bayarin at sa aming mga pangailangan. Ngunit, O Diyos, upang patuloy na magamit, Panginoon, at maisulong ang inyong kaharian sa buhay ho ng mga tao, Panginoon. Sa amin hong bayan at sa mga susunod pang bayan at lungsod na inyong bubuksan. Inihiling namin ito, Panginoon, ng may pag-iyak ho sa puso, Diyos. Dahil matagal na naming dalangin na makapagbukas kami sa mga lungsod, Panginoon, kung saan nandoon, Panginoon, ang mga tao na nangangailangan ho sa inyo. Ngunit hindi kami makapagbukas sapagkat kulang ho kami, Panginoon, sa financial support. Ngunit handa ho ang inyong mga anak, Panginoon, aming Ama, na magbukas ng mga gawain na ito. At ngayon ho, may panibagong bubuksan naman ho, Panginoon, sa Laiya. Itinataas ho ito sa inyo, Panginoon. Itinataas, Panginoon, ang mga kakasangkapanin ninyo ho dito sa gawain na ito, maging ang mga full-time workers na inyong tatawagin, Panginoon. Mga workers, Panginoon, na i-dedicate ang kanilang buhay, Panginoon, sa pagtaguyod ho nito, aming Ama. A new church that bears your name, Jesus. And as we walk, Panginoon, habang naglalakbay kami, Panginoon, Amang naglalakbay po kami sa daan na magkahabilay bangin. Alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na kailanman ay hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan. Sapagkat ang lahat ng ito hindi naman sa amin kundi sa inyo. At wala ho kaming itinatanghal, Panginoon, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus, na maisulong ho ang inyong kaharian, Panginoon, sa aming bayan at sa iba pang lungsod. Magawa ho ang inyong kalooban at maitaas ang inyong pangalan. Salamat ho, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, ng pagsambat, pagdakila. Sinasamba namin kayo, dinadakila namin kayo. Mga kapatid, sabay-sabay ho nating sambahin ang Panginoon sa oras na ito. Can we just worship our Lord sa pamamagitan ho ng pagbuka ho ng ating mga bibig, ng ating mga labi? Sabihin natin, sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Sige ho, sabay-sabay ho tayo. We just worship your name, Lord. We glorify your name, Father. We
We worship you, Lord. Panginoon, sambahin ka lamang. Tinatanghal ka sa aming buhay. Kayong Diyos na mabuti, Panginoon. Diyos na hindi nagbabago. Kayong Diyos, Panginoon, na noon pa man, Panginoon, ay mabuti, Panginoon. Ang inyong away, Panginoon, bago tuwing umaga. Kay Diyos na tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako. Panginoon, sinasamba namin kayo. Dinatakila namin o kayo. Kayong Diyos na umibig sa amin o pamanguna. Panginoon, unang umibig sa amin, Panginoon. Aming Ama, sinasamba namin kayo. We worship you, Lord, for you are good. We worship you for you are God. We worship you for who you are, Lord. We worship you, Lord. We worship you, our God. Sambahin ka lamang, Panginoon. Sinasamba ka, wala na akong iba. Kayo lamang, oh, Panginoon. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. Sambahin ka. Salamat, oh, sa kaligtasan na natamo namin. Hindi sa amin, Panginoon, kundi dahil sa inyo. Mula't sa Paul, simula sa umpisa hanggang sa huli, ang kaligtasan namin sa inyo nagmula. Panginoon, kayo, you are the author and perfecter of our faith. You are our Alpha and Omega. You are our victory. You are our victorious God. We worship you in our lives, Panginoon. Salamat po sapagkat kayo ang aming katagumpayanan. Salamat, salamat, salamat. We worship you. We worship you. Sambahin mo ang iyong Diyos sapagkat siya'y nairito. Sambahin mo ang iyong Diyos na lumikha sa iyo. Siya'y nairito. Sinasamba ka, o aming Diyos. Tinadakila ka. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We worship your name, Jesus. We worship your name. Kulang ho ang mga salita upang kayo sambahin, upang kayo dakilain, upang kayo pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ginawa ninyo sa aming buhay. Salamat o sa inyo. Salamat o sa inyo, Panginoon. Purihin ho ang inyong pangalan. Dakilain ho kayo, Panginoong Jesus. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.